Ngayon po mga kababoy ay i-share ko po sa inyo yung aking simpleng feeding guide lang po na ginawa dito sa ating inahing baboy. Ano po ako nakatipid sa kanyang pakain kumpara po dun sa mga previous po natin na parity na talagang naka pure feeds po tayo. At sinusunod po talaga natin yung mga feeding guide ng brand ng feeds na ginamit po natin. So, na-try na po natin na mag pure feeds. First parity, second parity po ay 5 biik lang yung lumabas. Kahit po dami biik po yung pinakain natin, pero 5 biik lang po yung inanak ng ating inahin. Doon ko po na-realize mga kababoy na hindi po talaga nadadaan po sa feeds kung ano po yung pinapakain. Kaya ngayon, sa kakapanood ko po ng mga videos, gaya po ng mga video ni Mangunguma TV, yun po yung pakain niya ay mixed feeding, gamit po yung darak. I-share ko sa inyo kung ano po yung mixed feeding na ginamit ko sa aking third parity na pagbubuntis ng aking inahin. So wala naman pong mawawala mga kababoy. Kahit po ikumpara po natin sa mga iba pong nagba-backyard, yung iba nga hindi po nga nagpapakain ng feeds sa kanilang mga inahin. Darak lang po at mga kangkong, puno po ng saging. Talagang nakakatipid po talaga sila sa pakain sa kanilang mga inahing baboy. Kaya lang, yung pagkakaiba lang po doon, yung resulta po, kasi yung bake, hindi po talaga ganun kalaki, ganun kalulusog. Pero itong sa atin ngayon, ay nitry po natin yung kalahating kilo na feeds at kalahating kilo naman po na darak. Katapos po na confirm natin na hindi na po siya nag-reheat, ito po yung nagiging feeding guide ko po sa kanya na ginawa. At talagang control feeding po yung ginawa po natin. At para po makontrol po yung kain ng aking inahin dahil sobrang taba niya po. Kung nakikita nyo po, yung aking inahin po ay talagang tabain po. Dahil simula po ng bake na ilalaga natin siya, siya po ay naka pure feeds at binabase ko po yung kain sa talagang feeding guide ng brand na feeds na ginamit po natin. Sa simula po ng 21 days hanggang sa nag 110 days kahapon, yung pakain ko po sa kanya ay 1 kilo na feeds at 1 kilo na darak ng mais. Ayan. Kaya kinumpara ko po mga kababoy, talagang sa listahan ko po ay medyo nakakabawas na po ako sa total amount ng kanyang pakain. Kaya abang-abangan po natin mga kababoy kung maganda ba yung resulta. Kasi galing po tayo sa pure feeds tapos bigla po tayong nag-mix feeding gamit po yung darak ng mais. 100 days naman po ay nagpalit po tayo ng lactating feeds. Tapos nung 103 days ay pinaruga po natin yung ating inahin gamit po yung ivermectin powder. Kaya ngayon 111 days nagbawas po tayo ng kanyang pakain, 1 kilo at kalahati. So ngayon 1 kilo na feeds tapos kalahating kilo naman ng darak ng mais. At bukas naman kalahating feeds naman at kalahating kilo na darak. Kaya kalahating kilo lang po yung anak ko para hindi po ako mahirapan mag-divide sa feeds at darak. So kahapon ay 2 kilo pa. Ngayon naman ay kalahating kilo na darak yung tinanggal natin. Tapos bukas naman kalahating kilo naman ng feeds ng tatanggalan natin. Kaya 1 kilo lahat yung ipapakain natin sa kanya hanggang sa magkalahating kilo na lang yung maiiwan na ipakain natin. Kaya sabayan lang din po natin ang pakain ng mga dahon-dahon. Ayan, para suporta po sa kain ng ating inahin at bilang paghahanda na rin po sa pagpapanganak po ng ating inahing baboy. Sa ngayon po mga kababoy ay medyo hinihingal po yung aking inahin, kaya maya-maya po ay binabasa ko po yung sahig. Ay lamig po na nakakasuporta po sa init ng kanyang katawan. So yun lang po muna yung update natin mga kababoy sa ating munting inahin. Sana po ay meron po kayong napulot na konting idea sa aking pag-aalaga sa aking inahing baboy. Happy farming po sa lahat!